Paano nga ba mag-interpret ng Bible? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Bago po ako magsimula dito sa devotion natin ito, gusto ko po munang batiin ng Happy Mother's Day lahat po ng mga nanay. Kayo po ay regalo ng Diyos sa inyong mga pamilya. Ang nanay po ay regalo ng Diyos sa buong sangkatauhan. Paano na lang yung mundo kung walang mga nanay? Salamat po sa inyong pagiging selfless at pag-aaruga sa inyong pamilya. So, Happy Mother's Day po and special mention kay Nanay Rose Carangyan. Isang pagbati mula po kay Attorney Ruth Carangyan. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po sa hermeneutics. Pag sinabi po natin hermeneutics ay proper interpretation of the Bible. Tamang pag-interpret ng salita ng Diyos. So, hermeneutics is the study of the correct methods of interpreting text, especially the Bible. Sound hermeneutics helps us read God's word faithfully, avoiding misinterpretation and error. It involves understanding the original context, grammar, history, and purpose of Scripture so we can rightly apply it today. Good theology begins with good interpretation. Kung gusto mo ng maging tama yung theology mo, maging maayos yung theology mo, dapat maayos din yung iyong interpretation of the Bible. Sabi po rito sa Nehemiah chapter 8 verse 8, "They read from the book of the law of God, making it clear and giving the meaning so that the people understood what was being read. Kaya't sila'y bumasa sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Kanilang ibinigay ang diwa, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa." So ito po ay sa panahon nila Nehemiah, panahon nila Ezra, nung nare-discover nila yung salita ng Diyos. Tapos yung mga tao during that time, ang salita nila ay Aramaic na. Nakalimutan na nila yung original nilang language na Hebrew. Now, nung nare-discover nila yung Bible nila, yung Book of the Law, Hebrew yon, ang ginagawa nila, translate nila sa paraan na maintindihan ng mga tao. Pagkatapos i-translate, binibigyan nila ng pakahulugan, binibigyan nila ng diwa, ng meaning. Kaya sabi rito, making it clear. Sa footnote po niyan, translating it. So parang ganito po yan, parang ginagawa natin ngayon, binabasa natin sa English, tapos babasahin natin sa Tagalog, tapos bibigyan natin ng interpretation. So sabi dito, kaya't sila'y bumasa mula sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan, kanilang ibinigay ang diwa, ini-interpret nila, kaya't naunawaan ng mga tao ang binasa. So ngayon po, magbibigay po ako ng ilang mga principles of interpretation or principles of hermeneutics. So ito po yung pinakauna. Context. Sa interpretation po, context is king. Context, ito yung pinaka-importante sa lahat. Pag nagbabasa tayo ng Bible, pag nagbuklat tayo ng Bible, ang una nating isipin, yung context. Ano po yung context? Yung context po ay situation. Ano yung nangyayari doon sa mga talata? Kaya po hindi ho maganda na magbubukas tayo ng Bible, tapos isang verse lang yung kukunin natin, sasarado na natin, na hindi natin nauunawan ano yung nangyayari doon sa binabasa natin. Ano yung sitwasyon? Yung sitwasyon po, yung context, yan po ang nagbibigay ng kahulugan doon sa talata. Context gives the meaning of the text. Bibigyan ko po kayo ng example. Si Apostol Pablo po, siya po yung sumulat ng pinakamaraming letters sa New Testament. Yung Old Testament po natin ay may 39 books. Yung New Testament po natin ay may 27 books. At doon sa 27 books na yon, kay Apostol Pablo po yung 13. Isipin niyo po yan, napakaraming sinulat ni Apostol Pablo. 13 yung sa kanya doon. Mula Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, and Philemon. Now, lahat po ng mga letters ni Apostol Pablo na yan, merong konteksto. Ibig sabihin, merong sinulatan. May nagsulat, si Apostol Pablo, tapos may sinulatan. Halimbawa po yung Romans. Lahat po ng mga, mula Romans hanggang Thessalonians, yan po ay mga churches na sinulatan ni Apostol Pablo. Lahat po yan ay may kanya-kanyang sitwasyon, may kanya-kanyang mga konteksto. Kaya pag in-interpret mo yan,
bago mo interpret yan, unawain mo muna sino nagsulat, sino sinulatan, tsaka ano yung sitwasyon, ano yung issue, ano yung problema. Halimbawa po sa Galatians. Sa Galatians po, ang problema ay pinasok yung church ng mga iba't ibang katuruan na hindi totoong ebanghelyo. Kaya dito sa Galatians, pag binasa mo siya, parang ang init ng ulo ni Apostol Pablo. Talagang inaatake niya yung mga maling katuruan. Pagdating naman sa Philippians, pag binasa mo, ang lambot-lambot ng puso niya dito sa Philippians, no? Close na puso niya. Tapos makikita mo eventually, nagpa-fundraising pala si Apostol Pablo sa Philippians. Now, something like that. Kailangan alam mo yung konteksto, alam mo yung sitwasyon. So, context gives the meaning of the text. Magbibigay po ako ng isa pang halimbawa. Sa dalawang tao, lalaki, babae, nagde-date sila. Sinabi ni lalaki, I love you. Ngayon, si babae, kailangan maintindihan mo yung context, ano yung sinabi ng lalaki na yun. Sinabi niya, I love you. Anong kahulugan yan? Anong intention nung lalaki nung sinabi niyang I love you? Para hindi po tayo magoyo, mga kababaihan, no? Para hindi kayo umasa. Pag may nagsabi sa inyo ng I love you, isipin nyo ano yung intention nung nagsabi. Kapag sinabi niyang I love you, i-clarify mo. I love you na ano? Na papakasalan mo ako? Na, mamahalin mo ako habang buhay? Kasi baka mamaya yung I love you nung tao na yun, I love you as a friend. Friend zone pala, di ba? Kailangan clear talaga yung interpretation mo nung I love you nung tao. Ngayon po sa pag-interpret po ng Bible, inuunawa mo yung sitwasyon. Ano ba talaga tayo? Kumbaga sa nagde-date, no? Ano ba talaga tayo? Couple ba tayo? Friend lang? Pero bawal makipag-date sa iba, bawal mag-entertain na iba, pero friends lang. Kailangan i-clarify mo yung sitwasyon eh. Ganun din po sa Bible. Unawain mo ano yung situation. Ano yung intention ng author nung nagsulat. So, context gives the meaning of the text. Kaya medyo mahirap po talaga mag-aral ng Bible. Hahalukayin mo yung sitwasyon. So, that's number 1, context. Number 2, Scripture interprets Scripture. Ibig sabihin po, pag nag-aaral ka, nagkaroon ka na ng interpretation, yung interpretation mo, sasalain mo ng buong Bible. You have to make sure na yung binasa mo sa Matthew, hindi yan salungat sa ibang mga aklat sa Bible. Yung interpretation mo. Kaya, Scripture interprets Scripture. Dito po nagagwardyahan yung interpretation natin para hindi tayo nakagawa ng interpretation na malabo pa sa sabaw ng pusit. Kumbaga nakagawa tayo ng interpretation na sumasalungat sa ibang mga talata sa Bible. So, halimbawa po niyan ay sa Matthew chapter 4. Dito po nung panahon na tinutokso ni Satanas si Jesus Christ, makikita nyo na si Satanas nagko-quote din ng mga Bible verses. Ang problema, yung kino-quote ni Satan ng mga Bible verses, sumasalungat sa ibang mga Bible verses sa Bible. Halimbawa po, sabi rito, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. Nag-quote ng Bible si Satanas. He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands. So, merong kinote si Satan, si Jesus, nag-quote din sa Bible. Bakit? Sabi ni Jesus dito, Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Anong ginawa ni Jesus Christ dito? Scripture interprets Scripture. Para yung quotation ni Satan na yon, makita ni, mapabulaanan ni Jesus na mali ka ng pagkakagamit sa Bible. No? Mali ka ng pagkakakot sa Bible. Kasi kumukontra yan sa ibang mga talata sa Biblia. So, ganun po kahalaga yung Scripture interprets Scripture. Para yung interpretation mo, nasasala ng ibang mga talata sa Biblia. Pangatlo po, Christ-centered focus. Sabi po dito sa Luke 24:27, ito po yung kaparaanan paano mag-interpret si Jesus ng Bible. Sabi dito, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So anong pong point ni Jesus Christ dito? Ang point ni Jesus mula sa umpisa ng Bible hanggang dulo ng Bible, lahat ng ito ay patungkol sa kanya, patungkol kay Jesus.
Kaya po yung isang principle of hermeneutics ay Christ-centered focus. Ang pinaka-point po nito, pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat mas nakikilala natin si Lord. Pag hindi natin nakikilala si Lord sa pagbabasa natin ng Bible, we're doing it wrong. Kasi yung Bible po ay revelation of God about Himself. Kaya po, nagbabasa tayo ng Bible para mas makilala natin si Lord. Nagde-devotion tayo para mas makilala natin si Lord. So, paano po natin ito i-apply? No? Isang semester po ito yung topic na hermeneutics. No? Isang semester po yan sa seminary. Ginawa nating 15 minutes. Now, paano natin ito i-apply? Pagkasyahin po natin yung nalalabing minuto natin. Number 1, trace back the situation and the author's intent. Pag nagbabasa tayo, alamin natin yung background. Halukayin natin yung mga talata. Pag nagbasa ka ng verse, basahin mo yung nasa unahan, basahin mo yung mga sumusunod para maunawaan mo yung sitwasyon. So, trace back the situation, the background, and the author's intent. Ano ba yung intention ng author? Sino ba nagsulat? Kung si Paul yan, ang tanong sa isip mo, bakit to sinulat ni Apostol Pablo? Sino yung sinulatan? Ano yung nangyayari? So, pag nagbabasa po tayo para tayo naghahalukay, no? Hinahalukay natin yung kahulugan doon sa Bible mismo. So, trace back the situation and the author's intent. Kailangan po ng kasipagan talaga sa pagbabasa ng Bible. Hindi yung nagbasa ka ng verse, sarado na agad yung Bible. Pagbukas mo ng Bible, pagbasa mo ng verse, unawain mo talaga yung nangyayari doon sa verse na yon, para hindi po tayo nagkakamali ng interpretation. Number 2 po, test your interpretations against the whole Bible. Pag nagkaroon ka ng interpretation, suriin mo yung ibang mga talata pa sa Bible, baka naman mali yung interpretation mo. Kaya po marami nagkakaroon ng mga kulto. Kasi po pag bumasa sila ng isang talata sa Bible, halimbawa nakalagay doon si Jesus tao, hindi na i-consider yung ibang mga talata na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Kaya po dapat pag binasa mo si Jesus tao, to sa kabila naman nakita mo si Jesus ay Diyos, dapat yung conclusion mo si Jesus ay tao at Diyos. Ibig sabihin, kinukonsider mo yung kabuuan ng Biblia para hindi po tayo nagkakaroon ng mga maling interpretations. So, test your interpretations against the whole Bible. Ganun po talaga yung pagbabasa ng Bible, no? Systematically. Yung iba nga, mula Genesis hanggang Revelation pa talaga babasahin nila para matest nila yung interpretation nila kung hindi kumukontra sa Bible. So, number 3, take one step closer to knowing God. Pag nagbuklat po tayo ng Bible, ang purpose talaga natin ay makahakbang tayo palapit sa Panginoon. Makahakbang tayo na in a sense na mas nakikilala natin si Lord ayon sa kanyang kapahayagan sa salita ng Diyos. Wag po tayong papayag na nagbukas tayo ng Biblia, tapos sinara natin yung Bible, na hindi tayo lumalim sa pagkakaunawa, sino ba si Lord? Kasi po pag nakikilala natin si Lord, mas lalo tayong nai-inlove sa Kanya. And yun naman yung purpose ng relationship natin sa Panginoon eh. Magkaroon ng love. At yung love na yun, lumalalim habang naunawaan mo kung sino si Lord. Para po yan sa relasyong, sa mga couples. Habang nakikilala mo yung isang tao, mas lumalalim yung pag-ibig mo. I hope gano'n, no? I hope sa ating mga couples dyan, mas lalong lumalalim yung pagmamahal natin sa isa't isa, the more na tayo nagkakilanlan. Now, sa ating Diyos po kasi, mas nakikita mo na, Lord, grabe yung pag-ibig mo. Grabe yung katangian mo. Lord, you're so perfect. You're so holy. You're so loving. You're so merciful. You're so gracious. Mas na-inlove ka sa Panginoon. Now, para po sa ating discussion, why is knowing God the goal of hermeneutics? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, thank you for the gift of your word. Help me to love the truth and seek it diligently. Give me a hunger to read the Bible with care, humility, and joy. Teach me not just to read, but to understand and obey. Guard me from error and pride.
Make me a faithful student of your word, who rightly divides truth and applies it with wisdom. Holy Spirit, open my eyes to the depths of Scripture and transform my heart through it. May my understanding lead to a life that honors you. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. I hope marami po kayong natutunan sa devotion natin na ito. Now, kung meron po kayong gustong i-share, palam nyo lang po sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments. At wag po natin kalimutang ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.